Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Raymond Fernandico. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNN, Police News Net Online. Ang pangunahing balita, Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nasabat ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng umano'y shabu mula sa 3 individual matapos ang ikasang bypass operation sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng report mula kay Police Corporal Joel Subsuban. Sa illegal na druga ang naaristo matapos masakote sa bypass operation sa barangay Patag, Cagayan de Oro City nito lamang Abril 13, 2026. Kinilala lamang sa kanilang alias na si alias Upaw, 46 anyos, alias Rumi, 42 anyos, at Dixon, 46 anyos, ang mga suspect na pawang residente ng nasabing lugar. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, katuwang ang PDEA Region 10, Kukpo at iba pang unit. Nakumpiska mula sa mga sospeka ang humigit kumulang 200 gramos ng hininalang shabu na may standard drug price na umaabot sa 1,360,000 pesos. Kabilang sa mga nakumpiska ang 7 sachet ng hininalang shabu, isang pouch na bag, isang Queen Force, isang cellphone at isang 1,000 piso bill na ginagamit bilang bypass money. Isa sa mga sospek ang nagtangkang manlaban at nagtamo ng sugat, kaya agad itong dinala kasama ang mga operatiba sa ospital para sa agarang lunas. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Maharlika Detention Facility ang mga sospek habang inihanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 at ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinailalim na sa pagsusuri sa Regional Forensic Unit Region 10. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Na-recover ng mga otoridad ang pinaghihinalaang armas at mga pampasabog na pagmamayari ng Communist Terrorist Group sa isinagawang operasyon sa lalawigan ng Isabela. At yan ang tinutukan ni Patrolman Maria Senyora Agboya. At na-recover ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar ang isang arms cache na pinaniniwala ang pag-aari ng Communist Terrorist Group sa Barangay Disulap, San Mariano, Isabela nito lamang 16 ng Abril taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon sa tulong ng impormasyon mula sa isang dating rebelde na nagbigay ng mahalagang detalye sa lokasyon ng mga nakatagong armas. Agad na kumilos ang 4th Platoon 1st Isabela Provincial Mobile Force Company, katuwang ang iba pang unit ng pulisya at militar. Sa operasyon, nahukay ang mga kagamitang pandigma kabilang ang improvised explosive devices, mga bala, granada, C4 explosives, blasting cups at iba pang kagamitan. Ang mga nakumpiskang kagamitan ay dinala sa 1st IPMFC Headquarters
para sa dokumentasyon, habang ang mga eksplosibo ay isinailalim sa tamang disposisyon ng Provincial Explosives Canine Unit. Ayon kay Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, na ang tagumpay ng operasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa ng kapulisan, kasundaluhan at ng mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon upang tuluyang mapigilan ang banta ng terorismo at mapanatili ang seguridad sa buong lalawigan ng Isabela. Mula rito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Señora Agbuya. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinasimulan sa Naga City ang Project Kapihan o kolaborasyon at aktibong ugnayan ng pulis at barangay bilang tugon sa mga isyong pangkapayapaan at kaayusan sa komunidad. Layunin ng programa na palakasin ang ugnayan ng kapulisan, barangay at mamamayan sa pamamagitan ng bukas na dialogo habang tinutukoy at agad tinutugunan ang problema sa komunidad. Police Staff Sergeant Marcelito Lubino Jr. sa report. Upang higit pang mapalakas ang pagtugon ng Pro-5 sa mga isyong panlipunan, isinagawa ang Project Kapihan sa Barangay Balatas, Naga City noong April 14, 2026. Pinangunahan ang aktibidad ng mga tauhan ng Naga City Police Office Headquarters sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Daisy T. Angeles, Public Information Officer at Assistant Chief ng City Community Affairs and Development Unit, katuwang ang mga tauhan ng Police Station 6. Aktibo na kibahagi rin ang pamunuan ng Barangay Balatas sa pangunguna ni Honorable Ferdinand Dihita, punong barangay kasama ang sangguniang barangay, Barangay Peacekeeping Action Team, Lupon Tagapamayapa, Barangay Health Workers at People's Council. Ayon kay Police Captain Daisy T. Angeles, layunin ng Project Kapihan ang magsilbing bukas sa plataporma para sa dialogo sa pagitan ng kapulisan at komunidad. So, ang layunin ng Project Kapihan or kolaborasyon at aktibong ugnayan ng pulis at barangay, epektibong hakbang at aksyon sa mga isyong pangkapayapaan at kaayusan, katulong ang nagkakaisang komunidad kasama ang kapulisan na magsilbing bukas na plataporma para sa dialogo sa pagitan ng kapulisan at komunidad. Dito ay malayang naipahayag ng mga residente ang kanilang mga suliranin at alalahanin at agad namang napag-usapan ang mga angkop na hakbang at posibleng solusyon. Ipinapakita ng proyekto na ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagbukas ng komunikasyon ng pulisya at mamamayan. Isa rin itong patunay sa patuloy na pagsisikap ng Pro-5 na palakasin ang community engagement bilang bahagi ng PNP-focused agenda. Muling pinagtitibay ng Pro-5 ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang mga programang magpapaigting sa kaligtasan, kaayusan at kapakanan ng bawat komunidad alinsunod sa layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Mark Polito P. Levendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagpabot ng tulong ang Henyong Municipal Police Station sa isang cancer patient bilang bahagi ng kanilang community outreach program na layuning palakasin ang malasakit at ugnayan ng kapulisan sa komunidad. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Joby Galenge. Likod na tinahak ng mga tauhan ng Hingyon Municipal Police Station ang pilapil patungo sa sitio Tudani upang personal na bisitahin at maghatid ng tulong sa isang cancer patient sa Barangay South, Kababuyan, Hingyon, Ifugao nito lamang ika-13 ng Abril taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Captain Matias Chekawen Jr., Acting Chief of Police ng Hingyon Municipal Police Station, katuwang ang mga barangay officials ng nasabing barangay. Siya po ang aming napili kasi po sa kanyang kalagayan na may stage 4 cancer and siya po ay naka-leave without pay. Siya po ay isang guro. Ang benepisyaryo ay tumanggap ng iba't ibang grocery items at isang sako ng bigas mula sa kapulisan bilang simbolo ng malasakit at pakikiisa sa kanyang kalagayan. Nasusustain po namin yung programa dahil halos lahat po kami, bawat isa,
ay kusang loob na nag-aambag na siyang aming ginagamit pambili ng mga grocery packs, mga bigas na ibinibigay namin sa aming mga beneficiary. Bakit nga pagpasalamat ako sir, ako. Laking tulong na ito, sir. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng Adopt a Family Program ng Hinyon Municipal Police Station na naglalayong magbigay ng tulong at pag-asa sa mga mamamayang nangangailangan. Pinapakita rin nito ang patuloy na pagsasabuhay ng adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Ifugao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jovi Galangi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isinagawa ang first semester proactive inspection ng Provincial Internal Affairs Service sa Quirino Police Provincial Office bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police sa internal cleansing at professional accountability. Ang kabuuan ng balita mula kay Police Staff Sergeant Jeff Jan Nabasa. Sumailalim sa masusing first semester proactive inspection ang Quirino Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Paulo Y. Gamido, Provincial Director, na isinagawa ng Quirino Provincial Internal Affairs Service na pinamunuan ni Police Captain Jeff T. Mamawag, Deputy Provincial Superintendent, na ginanap sa Quirino Parade Ground, San Leonardo Aglipay, Quirino kahapon. Ang isinagawang inspeksyon ay nakaangkla sa 5 focus agenda ng PNP, partikular sa pagsusulong ng disiplina, integridad at kahusayan sa hanay ng kapulisan. Mandato na rin natin ng PNP at at the same time with our Inspector General, no, na once na lumabas ka ng bahay mo na naka-uniform, bitbit mo yung badge which is sign of honor and integrity. So, lagi sanang pagkatandaan ng ating mga kapulisan yung kahalagahan pa rin ng honor, no? Humility. Paglabas na ng kanilang bahay, bilang pulis, meron silang mandato, moral obligation sa ating mga community. Ang papapatibay ng mga pamantayan sa wastong uniforme at kahandaan sa operasyon ay sumasalamin sa layunin ng organisasyon na magkaroon ng isang profesional, may pananagutan at mapagkakatiwalaang puwersa ng pulisya. Sa ganitong paraan, na ipapakita ng Quirino PPO ang kanilang aktibong pakikiisa sa mga reforma ng PNP tungo sa mas epektibo at makataong pagpapatupad ng batas. Pinuri naman ni Police Captain Mamawag ang mga tauhan ng QPPO sa kanilang kahandaan at patuloy na pagsunod sa mga direktiba ng PNP. Aniya, pagsunod sa mga lituntunin na hindi lamang simpleng pagtupad sa tungkulin, kundi isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng tiwala, hindi lamang ng Quirino Valley Cops, kundi sa buong hanay ng PNP. Mula rito sa lalawigan ng Quirino, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ayan ang mga balitang nakalap ng ating PNP correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media account ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa live stream at replay. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Natatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan, tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Raymond Fernandico, maghahatid ng tamang balita, kwentong pulis at serbisyo para sa mamayan. At ito ang PNP News Online. Pangunahing balita ng Police News Network, ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.